Hello guys! For today's video, magluluto po tayo ng bok choy. Bok choy in garlic and oyster sauce. Yan. Meron tayo nabiling bok choy na maliit. Baby bok choy ito eh. Pero hahatiin natin siya sa 4 para mas maluto siya ng maayos. Yan. Just like that. Yung nakita nyo naman, yung paano natin hiwain natin sa gitna. And then after sa gitna, hihilahin. Yan, katulad nyan. And sa gitna uli. So, magiging 4 na portion siya. Hila uli yan, ganyan. Napakadali lang po ng lutong ito. Ito po ay isa sa mga in-order natin kapag kumakain tayo sa mga Chinese restaurant. 'Di ba? Napakasarap kasi nito at medyo pricey nga lang pagka orderin mo siya sa isang Chinese restaurant. Ngayon, gagawin natin siya at home. Napaka-easy lang po at siguradong masustansya at masarap. Kasi nga, gulay na naman, leafy greens. Kailangan lagi tayo nagdadagdag ng mga leafy greens sa ating mga ulam, sa ating mga diet, para ito'y nakakatulong sa ating mga digestive system, sa ating digestion, lalo pag nagkakaedad na. Kahit sa mga bata, yan, maganda ang mga laging may gulay. Yan, medyo matagal na to sa, mga siguro ilang araw na to sa ref, kaya medyo nanilaw. Tatanggalin lang po natin yung mga nanilaw na ganyan. At pwede na po yan. Just remove yung mga nagyayellow na leaves na part. And then, ikakat uli natin. Yan, ikakat natin in half and then another half to make it 4. Tapos nyan, iwawash na natin yan. Napakadali lang nito iluto. Katulad nga sinabi ko sa inyo, ay, ito'y napakamahal pa kung bibilin mo sa Chinese restaurant. Pero kung ikaw mismo magluluto sa bahay, ay napakadali lang po. Kaya naman, panoorin po natin to hanggang sa huli para po tayo ay kahit paano ay matuto kung paano ito iluto para kahit sa bahay, pwede natin siyang makain. Yan. Siyempre, hugasan po natin kasi nga, may mga lupa yan in between eh. Siyempre, di naman natin gustong kainin yung lupa, no? Kaya kailangan yan. Itapat lang natin sa gripo. Kung masusungkit natin ng daliri natin yung mga dumi, gawin natin. Para matanggal natin yung mga debris ng lupa na nandyan, di naman natin makain. Diba? Yan, ganyan lang. So, lahat yan, iwawash po natin para, syempre, mas masiguro natin naman na malinis ang ating kakainin. Yan ay isa pa maganda sa pagluluto at home. Diba? Na nasisiguro mo talaga na malinis ang iyong mga niluluto para sa family. Yan. Hindi naman natin sinasabi madumi, yun nasa mga restaurant. Iba pa rin kasi pagka yung lutong bahay, di ba? Makakasiguro ka talaga na ikaw mismo ang gumawa, ikaw mismo nag-prepare, sure ka na clean talaga. Di ba? Masisiguro mo yung health ng family mo ay okay. Yan, linisin lang natin pag nakikita natin may mga dumi-dumi. Makikita naman natin yan eh, kaya yan, ganyan lang kasimple. Yung iba binababad nila sa tubig na may suka para daw mga 5 minutes lang naman para matanggal daw yung mga pesticide, ganyan. Which is ginagawa ko rin, pero ngayon okay na siguro ito, yung hugasan ko na lang siya sa running water. Tapos later on naman iba-blanch naman natin to sa hot water. So, that way siguro matatanggal naman na yung mga kung may pesticide man. Yun ang ating next step. Yan, nagpakulo na nga tayo ng tubig. At nagpakulo na tayong tubig, yan na nga. At ilalagay na natin ating bok choy.
iuunahin natin yung part na matigas yan. Yung makapal, yung sa stem, yung kulay white. Para syempre maluto siya ng mas una. Kasi yung bandang dahon na part medyo mabilis yan maluto. Kaya dapat ang ilaglag muna natin sa tubig ay yung mga matitigas na part. Yan, katulad nga ng white part na yan, yung stem niya, yung pinaka-stem. Tapos medyo galaw-galawin natin para hindi nabababad sa init yung mga ibang parte. Yan, yung mga nasa ilalim, iibabaw natin para pantay-pantay yung pagkakaluto ng ating gulay. Hindi sila na-overcook. Kasi sa gulay na to, pag na-overcook, hindi na siya masarap. Maganda yung meron pa rin crunchiness, may texture pa rin. Saka yung, syempre, yung sustansya ng gulay nawawala kapag yung na-overcook. Diba? Hindi na siya masarap kainin. Tapos, wala pa siyang sustansya. Namatay na sa pagluluto. Kailangan half cook lang. Yan yung tipong, nalanta lang. Pag nakita nyo medyo nalanta lang, nag-wilted na siya, okay na yon. Kasi iluluto pa natin yun mamaya sa garlic at saka sa sauce niya. Yan, siguro, bale, 2 batch ito kasi hindi naman kayang iluto ng isang batch lang. So, ito yung ating first batch. Ahunin na natin yan para maisa lang natin yung pangalawang batch. Itong bok choy pala, masustansya ito. Kaya kailangan lagi rin itong kasama sa ating diet. Kanya lang medyo mas pricey ito kaysa sa regular na pechay, yung ating pechay Tagalog. Medyo mas pricey ito. Pero magkamag-anak lang naman sila. Kung sa pechay Tagalog, kung gusto niyo gawin yung ganitong luto, pwede rin naman. Mas mura 'yon. Mas mura ng konti kaysa dito sa bok choy. Yan. Second batch na tayo. Pasensya na, may sipon tayo kaya medyo pasinghot-singhot ako ngayon. Yan. Ayan ang ating second batch. Ganun ulit. Yung iba, naglalagay sila ng oil. Naglalagay sila ng baking soda para daw medyo nare-retain pa rin yung green. Ako hindi na, diretso na. Ayan lang, lutuin lang natin ng bahagya sa hot water. Kasi mamaya pag ginisa natin siya, lalagyan din naman natin ng oil Kaya parang na lang tayo, diretsahan na lang. Yung kumbaga sa yung as needed na lang kumbaga. Kasi dyan, di naman kailangan Pero sa iba ginagawa nila parang mas brighter ang color. Tapos, after nyan, ihulog nila sa may yelo na tubig para ma-stop daw ang cooking process. Hindi ko na ginagawa yun. Dire-diretso na Kasi parang ganun lang din ang kalalabasan. Crunchy pa rin naman Bale, diretso na natin to sa paggigisa natin later on. Ise-set aside muna natin siya. Bale, set aside muna natin itong ating bok choy. Tapos, yung pinaglagaan, pwede nyo yan ipalamigin. Tapos, pwedeng ipangdilig. Palamigin nyo muna bago nyo ipangdilig. Kasi baka mamatay naman yung halaman na didiligan nyo. Ayan na siya. Tapos ng ating bok choy. Diyan na muna siya para atin namang mai-prepare yung ating sauce. Okay, di ba? Ang ganda. Green na green. Yan, diretso lang natin ang mag-proceed na tayo sa ating paggigisa. Yan, lagyan natin meron kasi akong olive oil, kaya gamitin natin olive oil. Para tuluyang healthy na talaga. Yan mga 1.5 ng wooden spoon na yan. Kasi okay din naman na damihan kasi olive oil naman. Healthy naman. So, yan na. Mainit na ang pan. Nilagay na natin ang ating olive oil. Isusunod na natin ang ating garlic. Bali, ang garlic na yan is 1 head of garlic. Masarap kasi sa dish na to yung maraming garlic.
Then again, hindi natin siya susunugin. Yung light na pagsaute lang. Kasi pagka raw ang bawang ay niluluto ng masyadong lutong-luto, nawawala rin daw ang sustansya. Kaya, parang igigisa lang natin siya ng light. Sabi nga nila, ang bawang kailangan, kung gusto mo makuha yung benefits, kainan mo ng hilaw. Kung talagang gusto mo yung benefits niya makukuha. Kaya, kapag niluluto siya, medyo nababawasan talaga yung health benefits na makukuha mo sa kanya. Kaya naman, iluluto natin siya ng very light lang. Tamang lumabas lang yung aroma, nasaute lang ng konti, ganon. Para nandun pa rin yung health benefits na makuha natin sa kanya. Pero iba gusto kasi nagtututong. Kung yun ang trip nyo sa inyo, pwede nyo naman gawin yun. Gusto niyo medyo sunog-sunog, medyo mapait nga lang. So, lagyan natin ng toyo. Ito'y sinasabi ko na wala kasi akong oyster sauce, pero gagawa tayo ng sarili nating oyster sauce. Yun na nga, may toyo tayo. Mamaya lalagyan natin ng sugar. So, yun na yun. Bali, oyster sauce na yung labas nun. Tapos, later on, lalagyan natin ng slurry. Water yun na may cornstarch. Para mag-thicken siya, yung maglapot siya na parang oyster sauce. At yung lasa niya, oyster sauce talaga. Kasi parang yun lang din naman ang ng oyster sauce eh. Kapag halimbawa wala kang stock sa bahay, yun ang pwede mong gawin. Sugar, toyo, saka slurry. Yun na yun. Oyster sauce na yun talaga ang labas. Yun, ilagay na natin ang ating mga greens, ang ating mga leafy greens na sobrang healthy. Napakaganda sa digestion natin. Mapabata, mapamatanda. Good ito. Kaya naman, sama natin to sa ating mga diet. Diba? Ganyan lang kasimple po yung mga nabibili natin sa restaurant. Napakadali lang i-prepare sa bahay. Basta sipag lang at tiyaga. Kasi hindi pag tamad-tamad, hindi mo ito ma-prepare, syempre. Order ka na lang talaga sa restaurant kung medyo tamad-tamad ka. At saka medyo may budget ka naman, at least hindi ka na magluluto pagka in-order mo to sa restaurant, diba? Pero kung may time ka naman para magluto sa family, why not? Diba? Ikaw mismo magluto para sa family, para sa healthy ng mga family, yan. Yan, medyo parang pinapan-grill natin yung ating bok choy. Yan, balik rin mo lang para yung pinaka-sauce niya ma-absorb ng gulay. So, after niya, mga later on, lalagyan na natin siya ng tubig na may cornstarch para sa kanyang sauce. Yan, para mag-thicken palalo ang ating sauce. Yan, ganyan. Baliktad mo lang hanggang sa lahat na baliktad mo na. Okay na. Magiging okay na ang ating bok choy in garlic and oyster sauce. Yung iba nilalagyan pa to ng sesame oil. Medyo wala kasi akong sesame oil ngayon, kaya hindi natin siya malalagyan. Pero kasi ang added lang naman is parang yun nga, Chinese cuisine ang dating pagka may mga sesame oil, di ba? Sesame seeds, kung meron kayo, pwede nyo siya sprinkle. Yan, lagyan na natin ng slurry or water with cornstarch. Yan ang pinaka magiging sauce natin para magmukha talaga siyang oyster sauce, di ba? Magmumukha na siyang oyster sauce ang ginamit natin sa ating bok choy. Itong dish na to ay masarap. Oo, kaya naman yummy, healthy. Kaya try nyo sa bahay ninyo kapag kayo ay sinisipag. Sa mga mami na laging masipag na magluto, alam kong kayang-kaya nyo ito. Sobrang dali lang.
Ayan o, yung sauce niya, naglapot na siya. Nag-thicken na siya, kumbaga. Yan, o, diba? Kung na-order nyo na to sa restaurant, ganito lang din yun. Lagyan natin ng paminta. Kung kayo ayaw nyo lagyan, nasa sa inyo yun. Pero ako gusto ko kasi, mga kinakain ko may paminta. Masarap kaya, di ba? Pagka peppery yung mga kinakain mo. Yun. Kasi laging kasama yun sa mga sa mga lutuin, paminta. Yan, ganyan lang. Lutuin mo na ng very, very light. Mga siguro 2 minutes. Luto na yan. Yan, luto na siya. Tingnan mo yung sauce niya. Oh. Nagmukha na talaga siyang oyster sauce, di ba? Oh. Pag wala ka oyster sauce, gawa ka na lang ng your own. Medyo ano lang tayo, create lang. Hindi laging kailangan yung ingredient na gusto natin laging meron. Pag wala, medyo maging resourceful tayo. Yan, plating na tayo, plating. Yan. Makikita nyo na kung gaano kayami ang ating prepare. Kaya naman, gawin nyo na rin ito at home para sa family. Yeah, lagi naman for the family. Kaya tayo nagluluto, di ba? Kaya thankful din tayo dahil meron tayong niluluto. Di ba? Kahit mahirap ang buhay, meron pa rin tayong niluluto. Lagi tayong magte-thank you kay God dahil sa araw-araw, di ba, meron tayong niluluto para sa family. Ganun lang ang buhay Lagi tayong magte-thank you kay God kasi sa Kanya naman lahat galing yan Yung ating knowledge sa pagluluto, diba? Sa Kanya rin galing yan. Yung ating mga blessing na yan, galing kay God. So, wala tayong dapat pasalamatan kundi si God dahil everyday nagigising tayo dahil sa Kanya. Yan, gamitin natin ating mga talent katulad ng pagluluto para mapagluto natin ang ating mga pamilya. Yan, di ba? Oh, yan na. Napakasarap niyan. Later on, lalagyan natin yung ating sauce. On top, ipo-pour natin dyan ang ating sauce. Para talagang Chinese restaurant talaga ang datingan ng ating luto for today. Salamat nga pala sa mga nag-watch ng ating video. Sana po kayo ay laging may natututunan kahit konti. Ayan na po ang ating sauce. Yummy yummy diba? Chinese na Chinese ang dating thank you sa mga nag-watch sa ating mga video. I hope na kahit konti may natututunan po kayo sa ating vlog. Please support, subscribe, and like and share na rin po. Ayan na po ang ating finished product. Ang ating bok choy in oyster sauce and garlic. Yummy yummy, healthy. And next po natin ay magpiprito tayo ng ipapartner natin dyan. Ayan na nga, ito muna. Pakita muna natin ang ating finished product. Bok choy in oyster sauce and garlic. Magluluto tayo ng spam. Yun na lang ating ipapartner dyan kasi wala akong maisip na ibang ipartner kundi yun. Yan magprito na tayo ng spam. Pag ako nagpiprito ng spam, siguro mga 1 to 2 minutes lang. Okay na yun. Ayoko nang sinusunog kasi parang yung talagang mga 1 to 2 minutes lang na medyo medium high ang fire. Tamang nainitan lang siya. Kasi luto na yan medyo brown mo lang ng konti. Okay na yan. Good na yan. So, ayan na nga. Kain na po tayo, mga mommies, lahat po ng family. Thank you for watching. God bless you all. God bless us all. Let's eat. Bye, guys. See you on the next vlog. Thank you.